Nang bumalik sa kanyang ulirat si Luo Zeng, agad siyang nagdesisyon. Sinasatin ang mga bangkay na nakakulong sa ibabaw ng pugan. Lahat sila'y tuyot na, walang natira kundi mga kalansay na binalot sa balat. Lumapit si Luo Zeng at masusing tiningnan ang mga hola ng bakal. Natuklasan niya, ang mga tao roon ay pinatay ng masamang apoy na dala ng demonyo. Isang kamatayan na tila binalot ng dilim at pighati. Napabuntong hininga si Luo Zeng, tahimik na naglakad sa loob ng malawak na yungib. 2 ulit siyang nag-ikot, ngunit wala siyang nakita kundi mga sirang tanso at bakal. Hindi maaaring ganito kahirap ang isang tanyag na panday tanso, lalo na't kilalang masamang espiritu ito. Tiyak, may tinatago pa itong yaman. Matapos ang masusing paghahanap, bigla siyang may naalala. Bumalik siya sa hukay, hinayla palabas ang bangkay ng masamang espiritu. Ang katawan nito'y halos nagkalure-lure, waring winasak ng matinding labanan. Sa isang iglap, napansin ni Luo Zeng ang kanang kamay ng demonyo. May suot itong itim na singsing sa hintuturo. Agad na kinuha ni Luo Zeng ang singsing. Nang dumampi ito sa kanyang daliri, naramdaman niya ang malamig na enerhiyang nagmumula rito, tila nag-uugnay ng isang lihim na kapangyarihan. Tama nga ang hinala niya, isang singsing na may tagong espasyo ang kanyang nakuha. Ang ganitong uri ng singsing ay bihira at napakahalaga. May kakayahang magtago ng anumang bagay sa loob ng sarili nitong mundo. Ang isang ganitong singsing, kahit maliit lamang ang espasyo, ay kasing halaga ng pinakamataas na kayamanan. Walang miyembro ng pamilyang Luo ang nagkaroon ng ganitong uri ng kayamanan. Kaya't labis na nakakagulat ito para kay Luo Zeng, kahit na nabasa na niya ang tungkol dito sa mga sinaunang aklat. Ngayon, patay na ang masamang espiritu. Naglaho na ang kaluluwa nito, at wala nang nagmamay-ari ng singsing na ito. Dahan-daang pinagsama ni Luo Zeng ang kanyang kamalayan sa malamig na enerhiyang nagmumula sa singsing. Pagkatapos, sinilip niya ang laman ng espasyo sa loob nito. Hindi kalakihan ang espasyo, tinatayang ilang metro kwadrado lamang, ngunit sapat na upang maglaman ng maraming kayamanan. Una niyang napansin ang mga mamahaling mineral na ginagamit sa pagyari ng mga kasangkapan. Nariyan ang pinong bakal, pulang bato, at dugong bakal, na nakaipon sa isang sulok. Ang mga mineral na ito'y tunay na yaman para sa isang panday. Kapag ibinenta, malaki ang halaga nito. Sa tabi ng mga mineral, may isang uri ng transparent na kristal. Ang mga kristal na ito ay tinatawag na cristobalite, at ginagamit bilang tunay na salapi sa loob ng imperyo. Sa mundong ito, ang ginto at pilak ay pangkaraniwang pera lamang. Ngunit para sa mga tunay na mandirigma, ang cristobalite ang tunay na yaman. Mabilis na binilang ni Luo Zeng ang mga cristobalite na maayos na nakasalansan. Umabot ito sa daan-daang piraso, isang napakalaking halaga. Sa kabilang bahagi ng espasyo, napansin niya ang iba't ibang uri ng kayamanan. Nariyan ang isang espada na nagliliwanag ang talam, isang mabigat na maso na tila gawa sa dugo. Ang mga kasangkapang ito ay may mataas na kalidad, nasa antas ng misteryosong produkto. Ngunit higit sa lahat, napukaw ang atensyon ni Luo Zeng sa isang lumang balisong na nakatago sa isang tumpok ng mga bagay-bagay. Ang balisong ay bagbog na bagbog, ang ibabaw nito'y may mga uka. Sirang-sira na ang hawakan, at nagkulubot ang talam. Sa kabila ng pagkasira, ang balisong ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Tila kayang tutulin ng talam nito ang anumang bagay sa mundong ito. Hindi pangkaraniwang kasangkapan ang balisong na ito, bulong ni Luo Zeng sa sarili. Kahit sirang-sira na ito, nananatiling matindi ang lakas ng kasangkapang ito. Marahil ay alam ng masamang espiritu na hindi niya kayang ayusin ito. Kaya't itinago na lamang sa loob ng singsing. Ibinalik ni Luo Zeng ang balisong sa loob ng singsing, at lumabas ng yungib. Habang tinatahak ang puliko-likong daan, mabilis siyang umakyat sa mataas na bangin. Ang mga kamay at paa ay kumakapit sa mga nakausling bato.
Nang marating niya ang tuktok ng bangin, malalim siyang huminga ng sariwang hangin. Tinatamasa ang init ng araw sa kanyang balat, at sa unang pagkakataon, lumitaw ang isang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Nakawala siya mula sa kamay ng kamatayan. Bilang isang miyembro ng pamilyang Luo, ito na ang pinakamatamis na kalayaan na kanyang natamo. Ngunit alam ni Luo Jing na may mas mahalaga pa siyang dapat gawin. Nang titigan niya ang direksyon ng imperyo, nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Ang susunod niyang destinasyon ay ang sentro ng imperyong nasusunog, ang Qingyanzong. Doon, sa Purgatory Hill, nakabilanggo ang kanyang kapatid na si Luo Wei. Habang naglalakad si Luo Jing sa isang liblib na lugar, napansin niya ang isang napakalaking rebulto ng isang sinaunang emperador. Napakalaki ng rebulto na ito, subukan ko kaya ang kakayahan ng kutsilyo ko dito, hawak-hawak ang maliit na kutsilyo. Ipinukul niya ito patungo sa rebulto, ang kutsilyo ay mabilis na pumutol sa hangin, lumilipad ng may bilis na hindi inaasahan ni Luo Jing. Ang kutsilyo ay humiwa sa hangin ng may kakaibang liksi at direksyon. Tumama ito sa rebulto ng may malakas na tunog na, ding, umalingaw-ngaw ito sa paligid, nabasag ang isang parte ng bato sa dibdib ng rebulto, may pumutok na alikabok, ang pagtama ng kutsilyo ay nag-iwan ng maliit na bitak, tanda ng tindi ng lakas nito. Hindi ko inakala na may ganitong kapangyarihan ang kutsilyong ito. Ang maliit na kutsilyo ay mabilis na tumagos sa mga sanga ng puno, hinihiwa ang mga dahon ng walang kahirap-hirap, sa bawat daan nito, maririnig ang matalim na tunog ng mga daong nahahati, sa kalayuan, isang batang babae ang tahimik na kumakagat ng mansanas habang nakatalikod, wala siyang kamalay-malay sa papalapit na kutsilyo. Tila bumagal ang oras habang ang kutsilyo ay patuloy na dumarating, biglang tumigil ang batang babae sa pagkagat ng kanyang mansanas. Nakaramdam siya ng kakaibang presensya, ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang likod. Dahilan upang siya'y magulat at mabilis na tumingin sa paligid. Bago pa man makarating ang kutsilyo sa dalaga, isang mahiwagang enerhiya ang biglang bumalot sa kanyang paligid, isang proteksyon ang lumitaw at hinarang ang kutsilyo. Na nagpatigil dito sa ere, huminto ang kutsilyo sa hangin, hindi ito makalapit sa dalaga, tumigil ito sa gitna ng mahiwagang harang na hindi kayang lagpasan ng talam. Ang batang babae ay tumingin sa kutsilyo at sinabi, mukhang pagod ka na, napuno ng galit ang kanyang boses at inutusan itong umalis. Lumayas ka na at pumunta kung saan ka nararapat. Isang tahimik na lugar sa Qingyun Sect, sa tuktok ng Drizzle Peak, malayo sa gulo ng mundo, tanaw ang mga berdeng dahon na sumasayaw sa hangin habang dumadaan ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga sanga ng puno. Sa ilalim ng isang matandang puno, may isang babaeng kalmado na nakaupo, nagbabasa ng aklat. Ang kanyang mukha ay nag-aanyaya ng kagandahan, matangos ang ilong, makipot. Ang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng konsentrasyon, ngunit may bakas ng banayad na ngiti sa kanyang mga labi. Habang ang babae malalim na nagbabasa, biglang isang nakakasilaw na liwanag ang dumaan, humahitang tulay sa paligid. Napatingin siya, nagulat, habang ang liwanag ay tumama sa puno na kanyang sinisilungan, isang malakas na slice ang narinig, at sa isang iglap, ang malaking bahagi ng puno ay bumagsak sa kanyang tabi. Muntik na siyang tamaan. Ngunit nanatili siyang kalmado, hawak pa rin ang kanyang aklat, tila ba walang nangyari. Ang kanyang mata ay sumilay ng bahagyang pagkabalisa ngunit mabilis ding bumalik sa kanyang naunang kalagayan, ang kanyang buhok ay nilero ng hangin, habang ang mga dahon ay nagliliparan, na para bang sumasabay sa kaganapan. Hindi ako dapat magpabeya, ang mundo'y puno ng panganib, maging dito sa tahimik na lugar na ito. Sa isang mabilis na kilos, ang babae ay naghanda ng isang atake, mabilis niyang itinaas ang kamay, kolektahin, mula sa wala. Isang patalim ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, may kumpiyansang ngumiti, tinitingnan niya ang kanyang nakuha, nakangiti siya habang hawak ang patalim, babae, nakangiti, hindi na masama, ang bagong sandata ay nagbibigay sa kanya ng bagong ideya, tinitingnan niya ang patalim na may interes. Samantala sa paglalakbay sa kabundukan, kapatagan, at ang di mabilang na bayan at lalawigan,
sa wakas ay nakarating si Luo Xing sa Imperial Capital matapos ang kalahating buwang paglalakbay. Naniniwala si Luo Xing na hindi maliit na bayan ang Chongyang County kumpara sa iba pang mga lalawigan. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng Imperial Capital at tumangala sa gintong pintuang ilang dosenang talampakan ang taas, hindi niya maiwasang mamangha. Bagamat nabasa na niya sa iba't ibang aklat ang labis na papuri sa kadakilaan ng emperador at handa na ang kanyang isipan para sa kamanghamanghang karangyaan ng Imperial Capital, nang una niyang marating ang lungsod, parang isang probinsya nung bagong solta siya na labis na noindang. Sa katunayan, karamihan sa mga ideya ni Luo Xing tungkol sa Imperial Capital ay mula lamang sa mga aklat. Ang mga detalyeng isinulat sa mga ito ay hindi matatawaran, at maging ang mga larawan ng tanawin ay lubos na makatotohanan. Hindi ko talaga alam kung saan napunta ang lumilipad na kutsilyo na yun, nawalan na ba ako ng kontrol dito, o sadyang may ibang nilalang na ang nakahawak nito, nagpapatuloy ang kanyang mga hakbang, tila walang direksyon, habang sinusuri ang bawat sulok ng paligid. Sa kanyang pagkakatayo, natanong niya ang isang malaking pangkat ng mga tao. Sila'y nagtitipon sa labas ng isang gusaling may nakadikit na malaki at sinaunang plaka. Walang sino man ang tila may lakas ng loob na pumasok sa loob ng lugar na iyon. Isang grupo ng mga tao ang naglalakad at nag-uusap. Luo Xing, sabay pigil sa balikat ng iba. Wow, may isa na namang grupo ng mga tao ang nabigo sa pagsubok at naalis. Si Luo Xing ang nagtanong habang nakatingin sa isang lalaking may hawak na token. May kailangan bang requirement para makapasok sa Qingyun sect? Ipinakita ng lalaking may hawak na token ito sa kanyang palad. Nag-aalangan, ito ba? Ipinakita ni Mu Ken kung paano niya ginamit ang kanyang enerhiya sa token. Una, kailangan mong lagyan ng enerhiya ang iyong disciple token. Kung hindi ka sapat na malakas para magawa ito, hindi ka karapat-dapat na sumali sa pagsubok. Malalim na titig ni Luo Xing, na ipapakita sa kanyang mukha ang pagkagulat at paghanga sa kakayahan ni Mu Ken. Nauunawaan ko na, ang kapangyarihang tinataglay mo, Mu Ken, ay hindi pangkaraniwan. Si Luo Xing ay humakbang paarap, dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa isang maliit na puting bato na naglalabas ng liwanag. Makikita sa kanyang mukha ang pagkamangha habang papalapit ang kanyang mga daliri. Kung ganun, hayaan mo akong subukan. Tahimik na hinawakan ni Luo Xing ang bato, at sa bawat sandali ay tumitindi ang liwanag nito. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay nagpapakita ng malalim na konsentrasyon at lakas ng loob. Ang galing! Nagawa mo na agad. Si Mu Ken ay natulala, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kabila ng lahat ng kanyang karanasan, hindi niya inakalang magagawa ito ni Luo Xing ng ganito kadali. Ang kanyang ngiti ay nagpapahiwatig ng tagumpay, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang disipulo token ay isang bagay na hindi basta-basta nagagawa ng kahit sino. Kailangan ng malalim na pag-unawa at pambihirang lakas upang makalikha ng ganitong kapangyarihan. Pagkatapos na maitala ni Luo Xing ang kanyang pangalan, binigyan siya ng isang jade mula sa tanggapan, at ang kanyang impormasyon ay naitala sa jade na ito. Maingat niyang inilagay ang jade, at sinabi ni Mu Ken, mas mabuti pang magpahinga ka muna ngayong gabi, Luo Xing. Ang mga salitang tekbuhan, ay tila simple, pero ang landas ng Qingyanzong ay kakaiba, may partikular na mga bagay na, malalaman mo rin kalaunan. Saglit na nag-isip si Mu Ken bago nagpatuloy, nakikita kong isa kang dayuhan, Luo Xing. Kung wala ka pang matutuluyan, maaari kang manatili sa aking bahay. Isang masiglang tao si Mu Ken. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Luo Xing ang paanyaya ni Mu Ken. Ang 2 taong puno ng malamig at mainit na karanasan ay nagturo kay Luo Xing ng maraming aral. Hindi na siya basta-basta nagtitiwala sa sinuman. Maraming bagay na hindi niya agad pinagdududahan, ngunit hindi rin siya agad na nagtitiwala. Habang patuloy silang naglalakad, dumarating sila sa isang lugar na may kakaibang enerhiya. Ang lugar na ito ay kilala sa mas mataas na antas ng gravity, na nagpapahirap sa sinumang makatawid dito.
Iba ba dapat ang nararamdaman ko? Imposible. 10 beses na ang gravity sa lugar na to, paano mo nagagawang hindi maramdaman ang bigat? Ngunit sa kabila ng bigat na ito, si Luo Jing ay tila walang pakialam. Isang tanong ang sumagi sa isip ng kasama niya, anong klaseng lakas ang nagtataglay si Luo Jing? Huminto sila at nakatayo sa harap ng isang bato na may nakasulat na 10 milya, ang isa sa kanila ay nag-aalala habang ang isa naman ay determinado. Hay, gaano kaya kalayo pa ang kailangan nating lakarin para makapasa sa pagsubok ng Qingyun sect? Kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong makapasa sa pagsubok na ito. Sa kabila ng hirap, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Para sa kanya, wala nang atrasan, ang bawat hakbang ay para sa kanyang pangarap at layunin. Habang naglalakad sila palayo sa bato, mas ramdam nila ang bigat ng bawat milyang kailangan nilang tahakin. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang ang tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. Ang pagsubok ng Qingyun sect ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Samantala, nabalitaan na ni Lu Peiran na nasa Qingyun sect na si Luo Jing. Sa gitna ng galit, nagbigay ng utos si Lu Peiran, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng puot. Makinig kayo, patayin ninyo ang batang yun kapag nakita ninyo siya. Sumunod agad ang mga alagad ni Lu Peiran, dala ang takot sa kanilang puso, ang tadhana ni Luo Jing ay nakataya, at ang oras ay mabilis na tumatakbo. Magtagumpay kaya si Lu Peiran sa kanyang masamang balak, itutuloy sa susunod na kabanata. Salamat nga pala sa mga sumusuporta at nagbibigay komento sa aking gawa. Marahil madalang ang pag-upload gawa ng mitrabaho ang inyong lingkod. Bilang pasasalamat hayaan shoutout ko itong mga idolo natin. Malaking bagay na suporta sa maliit na channel natin. Andrew Takyo pang 38 subscriber ko na daw siya sana sa susunod 1K na hehe. Ken K salamat, idol din kita. Steven, Luis Cabo, mukhang panel ray ng solar tinutukoy nito, haha, shout out sa mga batang PVH dyan yun lang, salamat.